Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Magbigay lang ho tayo ng ano rito. Kay Sara Duterte na naman, oo. Sara Duterte, itinanggi, napakawalan niya si Kiko Barsaga. Oh, di ba? 4 hours ago ito. Ako, konti pala views, mukhang wala nanonood dito. Sa dali lang ho ito mga friend. Pagyan natin. Bigyan na tayo konti reaction dito. Kay Sara Duterte, ah. Your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko, okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022. Dahil unity team siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the unity team. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the unity team. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng Unity sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko makawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Makikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity yun na, si Kiko Barzaga unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Puto yun pala naman eh. Same meow meow. Parang same meow meow kayo ah. Diba ikaw hindi ka rin nakikinig sa mga magulang mo? Pwede, di ba mga friend? Parang si Sara din pa si Kiko meow meow. O, tuloy. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Unity nga siya eh. Kaya nakikinig siya sa'yo. Siguro, di ba? O, at kung unity si meow meow, binibira niya si Bongbong Marcos para ikaw ang maupo, ikaw ang kanyang boss, di ba? O, tuloy. So no, I do not control Congressman Kiko Barzaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all Parang telegrama talaga itong magsalita eh, no? with what he is doing. Because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot, at number two, hindi nabibili ng pera. Yun eh. Di ba mga boss? Kalahi niya si Barzaga. Hindi nakikinig sa magulang, di ba? Tsaka may naniniwala pa ba dito? Na hindi niya pakawala si Barzaga, di ba? Ito pa isa. Talaga si Sara, wala talaga. Ito. Sara calls Filipinos' demand for Duterte's ICC accountability not youthful.
Vice President Sara Duterte downplayed a recent SWS survey showing that 50% of Filipinos want former President Rodrigo Duterte held accountable by the International Criminal Court for drug war killings. Speaking in Zamboanga City, Sara said the survey's result is not useful since the trial is happening abroad, not Yun. Buti alam mo. Yung survey daw ay not useful kasi ang trial ay nangyayari sa abroad. Di ba? O, tuloy mo, Sara. in the Not Philippines. in the Philippines. The survey was conducted from September 24th to 30th, shortly after the ICC denied Duterte's request for temporary release from detention in The Hague, Netherlands. Why VP Sara Yun ang ano doon. Alam pala ni Sara Duterte yun eh. No? Yung survey dito sa Pilipinas not useful sa kaso ng tatay niya kasi sa ibang bansa nga, di ba? O, so, parang sinabi ni Sara na itong mga ungas na senador walang kwenta yung ginawa ninyong pagbubutuhan para sa house arrest ni Duterte dahil matanda na nanalo yung mga ungas na senador na pumapabor na para si Duterte i-house arrest na lang dahil matanda na. Dahil paano magiging useful yung pinaggagawa nitong mga ungas na senador nito sa botohan na yan. Nandito nga nasa abroad nga yung kaso eh. Ibig sabihin, hindi rin walang kwenta yung ginawa. Yun ang nasa mentalidad ni Sara dahil yung survey raw walang kwenta. Kasi nga ang kaso nasa ibang bansa. So yung ginawa nitong mga senador nito wala rin kakwenta-kwenta dahil doon nga nililitis eh. Di ba? Ganun lang, di ba? Simple. Bakit yung mga kampo nyo ng mga senador nagsayang pa ng oras at pera ng taong bayan para sa butuhan na i-house arrest ang tatay mo, hindi naman pa alam mo sarili mo na hindi yan ubra, di ba? Gaya na sinabi mo yung survey walang kwenta dahil hindi naman dito nililitis yung tatay mo. Ito si Bato banta ni VP Duterte kay BBM at First Lady at House Speaker, conditional threat lang, sabi ni Bato. Pakinggan natin bigay tayo reaction ni kay Bato. As I have said, may condition yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun yung condition. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, ano ba? Bigay mo siya. Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Parang gano'n ang sinabi niya, di ba? That's so sad. Hindi ko masabi, sila kinukonsider ka kailangan active threat eh. Maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang gano'n lang, di ba? Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Parang gano'n. Ikaw naman Bato, makabanat ka lang na naman eh. Alam mo yung conditional threat na sinasabi nito si Bato, mga boss. Lusot. Medyo may katukwiran si Sara dito pero live yung threat Bato kumpara sa amin sa akin kasi you shoot me, I shoot you, mga ganon kung sasabi mo hindi yung banta na may ewan ko kung ano nangyari sa pinail ng NBI na grave threat hanggang ngayon wala, tambak na yung kaso ng mga patong-patong na kung ano iniimbestiga. Si Boying hindi na siya DOJ, ombudsman na siya ngayon. Wala pa yatang resolusyon yung ipinail ng kaso ng National Bureau of Investigation ng grave threat dito kay Sara Duterte. Mahirap paliwanag yan Bato. Yung sinabi ni Sara na yan, malabo yan. Kaya nga dapat si PBBM nag-iingat to kung saan pupunta, mga kalimidad pupunta kasi, kung para sa akin lang mga boss
pag si PBBM wag naman sana, nangyari, kagaya nung nangyari doon sa mayor ng Tanawan, ha, na sniper, patay, hindi mo pwedeng kung yung prinsipyo ni Sara Duterte at saka nitong yung mentalidad ni Sara Duterte saka ni Bato ang pag-uusapan natin, ha, para sinasabi ni Bato na pag may nangyari kay PBBM at buhay si Sara, walang kasalanan si Sara Duterte. Kung wag na may paintulot, ha, nayari nga parang na-assassin. Gaya ng sinabi ni Sara na may kinausap siyang assassin, naptodasin si PBBM. Ngayon napatay si PBBM. Wag naman sana mangyari, mga friend. Buhay si Sara. Hindi mo pwede sisihin si Sara. Meron na siyang depensa ba't ako sisihin nyo? Sabi ko, kung ako'y napatay, doon sa aking pinagsabihan, patayin mo rin sila. Hindi naman ako pinatay. Ba't ako pagbibintangan nyo? Sa dami ng mga nagsasabi kay BBM na bumaba ka na, maraming galit. Marami nang galit sa totoo lang di ba? Yun lang mga retarded general BBM resign ng mga sinisigaw, tsaka yun nga, tsaka yun nga, sa sitwasyon ngayon, mga friend, masyado na silang, kumbaga saan nakasandal na lang sa pader, may hirapan na ipit na para makabalik si Sara Duterte, tambak na mga kaso na haharapin nito. Ewan ko kung may wala Yun nga lang, grave threat na isinampa ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice walang nangyari, parang walang nangyari. Grave threat kumausap ng assassin. Pero wala, hindi malaman kung ano pa, ang tagal na nun. DOJ Secretary pa si Rimulya, ngayon ombudsman na. Wala pa rin, di ba? Yan Hindi ko alam kung may mangyayari diyan, no? Pero talagang ang bigat, no? Ito, hindi pala tiwala ito kay Yusek Castro. Si Sara Duterte, mga boss. Whatever. Napapansin ko naman kasi na or napapansin naman na natin lahat na si BBM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointees. Napapansin natin na pumipili siya base sa kung sino yung kaalyado nila at Parang yung tatay mo lang. Talagang ito kung magsalita to, ungas talaga no? Si PBBM daw, pumipili hindi base sa kwalifikasyon, kundi base sa... Parang yung tatay mo. Di ba? Ano ba pinipili ng tatay mo? Bakit niya ba pinili si Bantag para maging Bucor Chief? Anong kwalifikasyon ni Bantag? Kasi nagbabato raw ng Granada, kaya niya pinili. Bakit pinili ng tatay mo si Kibulog bilang spiritual advisor? Bakit pinili ng tatay mo si Michael Yang na drug lord bilang economic advisor? Kumakadaldal to, no? Ito, presidente ito, pag hindi talaga nalinis ni PBBM itong mga to, maabot ng 2022, nakapag-file ng kandidas ito, tapos. Weak ang administrasyon na to. Yun lang ang pinaka-ano niya. Pag ito umabot ng 2028 at nakakalat-kalat pa to, at daldal ng daldal, wala. Tuloy mo. Sumusunod sa kanila. Pero kayo ma'am, tingin nyo, qualified ba si Yusek Castro? If she's gonna be Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. At hindi ko nagawa kung ano yung... hindi ko alam. Ikaw, ano ba alam mong nagawa mo sa bayan? Wala talaga, mga boss, no? No? Kung baka kala mo, Ayan, Hindi daw niya alam kung nagawa ni Yusek Claire para sa bayan, Kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system
para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment. Sino magaling nga, Rod, na magsalita? Si Harry Roque. Tililing, no? May tililing talaga. He bring embarrassment daw sa... Hindi raw niya alam kung ano nagawa na para maging ano. Eh, ikaw, ano ba nagawa mong maayos sa bansa? Mary Grace Piatos. Pati si Marian Rivera, si Shell Jokno, sinama mo pa rin sa pagnanakaw mo, kinasabot mo pa. To the country kasi ang tagapagsalita ng isang pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Ikaw naman, ano bang dinadala mo sa bayan? Ha? Magsalamin ka nga, Sarah. Ano? Mga ganun pa, no? Kala mo talaga, ang galing. Nagdadaraw ng kahihiyan sa bayan. Kayong mga Duterte ang nagdala ng kahihiyan sa Pilipinas, mga anak ko. Tuloy mo. Alright. Thank you, ma'am, so much. Ayun, no? Bilib lang ako, mga friend, no? Pag nakita ito ng mga media, talaga, ini-interview nila, no? Ito na naman si Sarah, oh. May sayad na talaga, mga friend, eh. Pero pag hindi talaga na, panawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos Jr., pointless. Sabi, pakinggan mo naman to, ha? Sabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is, Sino ka naman para sundin ni Bongbong na para magpa-drug test? Kayo mga mukhang bangag, eh. Di ba sila mga mukhang adik, eh. Tsaka yung tatay mo, umamin na nga nagpe-fentanyl, nagmamariwana. Ay, ba't si Bong, hindi na siya nagsawa dyan sa mga issue na magpa-drug test, no? Wala na talaga to sa sarili niya. Tignan mo mukha, oh. Yan, oh. Yung mukha niya, oh. Tuloy mo, baliw. betrayal of public trust. Ang pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya. Sagutin mo muna kung sino-sino yung nila Mary Grace Piatos. Humarap ka dun sa Kongreso at ipaliwanag mo yung budget. Tangin ang mga to. No? Silip na silip doon sa mali. Kala mo sila parating tama. Talagang mga abnormal, no, mga friend. Kawawa Pilipinas din sa mga hayop na to. Pero yun nga, dapat ito ang unahin itong ICI na to. Imbestigahan, nasa na yung mga pera, 51 billion ni Pulong, saan dinala, yung Parmali, saan dinala. Sana yan ang unahin ni Boying Rimulya. Hindi yung araw-araw na ginawa ng Diyos na lang. Siguro 3 beses makikita yung sino-sino umi-interview sa bagong ombudsman. Oo, interview rito, interview doon, paano yung salin, mga ganun. Paliwanag pa. Wala na. Ewan, ako sa akin malabo. Patuloy mo. Na hindi niya sinasagot. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi dapat hingin ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip ay hiniling niya na gawin nito ang kanyang trabaho. Never ask him to resign. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years? Oo. That is a pointless call, Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw niyan. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job. Of it,
So, I'm asking him to do his job. Eh, yung job mo, ang gawin mo, gago. Ano to, no, mga friend? Hindi ho ako, Marcos, Lenny ho ako. Pero maski pa paano, si Bongbong, nakikita naman natin, At, yun nga, binuksan niya na yung Pandora's box na, ayan na. Ewan ko kung anong gagawin ni Boy. Salin, ganun ganito, imbestigahan ng korupsyon, mga ganyan, ganito. Hanggang ngayon, wala pa yatang nasasampahan ng kaso. Ang ombudsman, puro interview. Baliw na ho ito. Of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. That is a hanging open challenge. Tanga ka talaga. Sana bago ka nakitandem dyan, gago, pinadrug test mo muna. O, nakipag-tandem ka dyan, ngayon, ngak. Eh, yung tatay mo, buti pa yung tatay mo, nung una pa, sinasabi na ng tatay mo na, meron tayong kandidato, adik, pero pumayag din na kayo na si PBBM ang maging katandem mo. Tapos ngayon, ngak kayo ng ngak, ng drug test. Alam nyo na pala, ba't kino? Tsaka yung tatay mo, di ba, galit sa droga. Bakit nakipag-tandem ka kay PBBM? Di ba? Wala talaga itong mga to. May tama sa utak ito. Kumo hindi hindi sila nasama yata sa partihan yata, no? Ayan, tsura ng mukha, No? Tangina. Ito pa isang mukhang may tama rin, Ang importante sa lahat, focus muna tayo dahil na-divert lahat. Ang nangyayari po ngayon, diversionary tactic. Is blaming everybody except the President. May testigo na sa mga una. The Speaker, may testigo na. Sinisira nila ngayon testigo. They should file a case now kung totoo na wala silang pakialam. Ako, hiningi ko lang, to be a leader, transparency, accountability, honesty, pakita niya na malinis siya, unahin na Ilocos Norte, then our province, Ilocos Sur. Ang mga kababayan, wag tayo po maniwala na dinadivert na, binubudol na lang tayo. Wag na raw flood control. Iba naman. Lahat ng department meron problema Bago matapos lahat yan, wala na sila, matapos na. Ngayon, may ebidensya, demanda nila kung totoo sila. Paalala ko lang mga kaibigan, aking mga kababayan. Ngayon, ibig sabihin ko na ito dahil total, babaratan na naman ako ng hindi totoo. Marami silang pera kaya nagagawa lahat. Pero sinasabi ko na, kung may totoo sa mga sinasabi nila, pakukulong ako. Ang importante sa lahat, focus muna tayo dahil na-divert lahat. Ano nga gusto mong mangyari, sabit? Ito matibay din to mga pre. Oo, matibay to. Maganda din. Ano yung gusto mong mangyari? Mag-resign si Bongbong. Papalit yung amo mo, yung mga kakausa mo. Yun ang gusto nito mangyari, di ba? Daldal siya against Marcos pero sa Duterte, wala siyang sinadaldal, di ba? Parang magalong lang din. Di ba? Hanap ng mga kamalian, pero ayaw namang Duterte rin siya. Para sa kanila, si Duterte mahusay na leader. Di ba? Wala. Ewan mga friend. Basta itong klase ng galaw na to, mukhang walang mangyayari. Ano na? Ang dami na. May ICI, may ganito. Teka.
Ang bali, pinakamagandang nagawa ni Boying, yun nga. Si Duterte, nayari, napadala sa dahig, at saka ito si Ibulog, no? Yun. Pero bukod doon, yung mga sabungero, mukhang nawala na, si Bantag, hindi rin makita. Ngayon, yung kasong sinampak kay Sara Duterte, na grave threat, wala rin. Ano pa? Yung sinampang kaso ni Senador Trillanes, mukhang wala rin yatang kinakapatunguhan hanggang sa mga oras na to, sa tagal-tagal na. 2017 pa. Marami nang ibinulgar si Senador Trillanes tungkol kay Bongo, yung mga kontratista pamilya ni Bongo na nagkamal ng bilyon-bilyon. Wala pa ho, di ba? Sinampahan na ni Senador Trillanes ng plunder si Bongo. Wala. Mahirap po to. Baka Villanueva, Jinggoy, wala akong makatungan. Ang pera hong nawawala halos 1 trilyon mahigit na nawawala ho sa kaban ng bayan. Trilyon na kay Diskaya, na kay Chis Escudero, na kay Villanueva, na kay Jinggoy, na kay Villar, na kay Parmali, bilyon-bilyon ho yan, mga friend, walang yan ho ang wala ho talaga. Paulit-ulit. Talagang siguro ang makakasolve na lang muna itong bansa na to. Magkaroon ho ng military takeover. Isang militar na kagaya ni Benjamin Taure. Lahat ng mga kurap, kulong. Wala Kongreso, pinasa yung 250 billion unprogram pa na sinasabi na pinagnanakaw nung nakaraang administrasyon. Ngayon, pinasa na naman 250 billion. Ayaw pumayag nila Laila de Lima. Tsaka nung magagaling 4 talagang hindi sila payag ng mga kongresista. Sila lang 4 ang kumukwestiyon na bakit ipapasa nila yun. Pinasa. Wala ko talagang walang mangyayari. Naawa pa kay Sara Duterte yung Kongreso, yun pa rin na ibinigay, mahigit 700 million, baka wala. Kawawa itong bansang ito, sa totoo lang. Magtitiis pa ng ilang taon dito sa kasalukuyang administrasyon, no? Kung aabot pa, live na live yun ng mga assassin na kinausap ni Sara Duterte para patayin yan. Araw-araw na lang manood kayo ng social media, mainstream media, yan ang mga usap-usapan, mga budget, kung ano-ano, wala. Wala nangyayari. Puro interview doon, interview rito. Teka. Ewan. Mag-collab na po tayo, mga boss. Kalat niyo. Bago tayo mag-collab. Pang paalis ng puyat. Sabi ko sa'yo, kalat niyo.
Hanak ng wedding. Oh. Gaganda talaga ng mga Pinay, no? Mga borot, mga friend. Ito na naman si Baliw. Oh. Alam niyo kung paano, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na. Totoo yun, walang sinseridad yata yung investigasyon sa flood control. Kasi hindi pa iniimbestiga yung mga yung Davao eh. Sa laki ng ano dyan sa Davao, 51 billion yung binigay sa kapatid mo na kongresista. Hanggang ngayon yata, hindi pa naiimbestiga yan. Kaya walang sinseridad eh. O, diba? Tama, may katukuyan ka. Tutuin mo. Pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. O, nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ikaw ba, kailan ka ba kasi magre-resign para matapos na ang usapan? O, diba? Para matapos na usapan. O. Ayaw mo naman mag-resign, ayaw mo rin magpaliwanag kung saan mo dinala yung perang nawawala na confidential fund. O, di ba? Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at Pinipilit niya talaga kinidnap ng Office of the Vice President, si Bigo. Sa lahat naman ng kinidnap, yung tatay mo, kagago mo talaga. Nidadalaw niya nga doon eh. May kidnapping bang pwede mong dalawin yung kinidnap? Talagang baliw eh, no? aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Ikaw nga dapat matagal ka nang kinulong eh. Oh. Hindi ka nakukontempt eh, no? Dapat matagal ka nang nakakulong. Ikaw ang dapat na matagal nang nakakulong eh. PBBM, ba't hindi mo ba kasi asan ba kasi yung mga pinail na kaso dito ng National Bureau of Investigation? Oh, itong dapat na matagal na nakakulong. Ito rin ang dapat na matagal na na-disbar. Oh, ano? Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron. Kaya totoo PBBM, wala kayong sinseridad. Dahil talaga ito dapat matagal na nakulong to. At yung mga abogado na sabay na Supreme Court, dapat ito pinailan na ng disbarment case ito ni Gadon. Hanggang ngayon wala pa rin, hindi niya na dinidisbar to. Na-awardan pa yung tatay nito ng Golden Pillar of Law Award. Anak ng putang ina, anong pang kahihiyan ginagawa nitong PBBM? Anong ginagawa ng mga paano nangyayari? Wala silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Alam niyo kung paano, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa. Tama na. Talagang walang sinseridad. Dahil kung may sinseridad yan, dapat na imbestigahan na yung Davao. Oo. Yung 51 billion na wala, di ba mga friend? Brother Eli Asisio, shout out. Jab Alvaro, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Xerox. Naku, magandang daan yan kung matutuloy yung salin ng mga korap na opisyal, lalo na itong mga Duterte. At grabe ugali ng mga magkakapatid ng mga Duterte. Mga siga sila, umasta. At grabe ang kabasusan nila. Kaya dapat lang para sa akin, huwag na sana silang maging opisyal ng kahit na anong katungkulan sa ating bansa. At salot sila.
Tama naman, parang, paano silang salot? Ang alam nila, tama sila eh. Putang ng mga yan. Oh. Sumagot si David Alvin Mendoza. Dapat nga po ay, nung naupo ng ombudsman si Boying, ay yun na ang unan niya pong ginawa at isinapubliko na ang salin ng mga government employees. Pero mukha pong may isinasaalang-alang pa siya, mga politiko. Librado Ludovico, strongly agree ako dyan kay Warrior na Elizabeth. Oh. Shout out, Michelle Edwin Mike, my friend. Jokiano, shout out. Itong mga dismaya na ito, daming kondisyon, dapat ikulong na yan agad at kulong na yan agad. Ang daming arte, mga buwisit. Totoo yan. No. Nakakita magnanakaw, siya pa nagbibigay ng kondisyon. Jokiano nito. Duta yan, si Magaling. Huwag nang magtiwala si BBM. May na-point ko nga eh. Merlin Yang Quintin, shout out. Good evening, Karox. Sa totoo lang, di makakatakbo yan sa eleksyon. Makakonvict yan sa impeachment. Oh, hindi. Hindi ako niniwala, Merlin. Ia-absuelto yan. Kung matutuloy man yung trial sa Senado, ay magkaayang impeachment na sa Pebrero, ia-absuelto yan. Maski na ano pang titibay ng mga ebidensya ng Kongreso, a-absuelto yan. Pwedeng ipusta yan. Kakapal na mukha niyan. Diba? David Ali Mendoza ulit. Good evening po, Karox. Sana nga po ay matuloy yung impeachment niyang si Inday Sayad para po di makatakbo sa 2028 election. Pero parang nakikinikinit ako na po na walang tigil ang panggugulo niyan at ng mga kapatid niya sa bansa natin kapag natuloy ang impeachment niya. Kita nyo naman, wala na nga yung inutil na ama nila ay walang ginawa itong si Sayad at mga kalipores nila kundi manggulo at maglabas ng mga fake news. Diba? Mary Lebron, shout out. Librado. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Yung mga karma ng mga Duterte. Murahin ba naman ang tatay mong halimaw ang Panginoon Diyos? O, di ba? Yung karma talaga yun. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Analisa Apolinar, shout out ha. Sabi ni Tia Delu. Sir Rox, masabi ko po talagang yung puting butiki na palaging bumubulong po sa'yo, talagang mahusay na sidekick mo. Kasi palaging umaayon sa iyong mga haka-haka, ang mga malulupit niyang bulong sa'yo. Totoo yan, pre. Sayang lang po talaga, Sir Rox, at di ikaw yung naging sidekick ng ating si Muning. Ay, nako. Ewan. Ha? Ito, asa natuloy ako, nawala ako eh. Palagay ko po, Sir Rox, malang po sa alamang, mahahambalos mo, at may kalalagyan po siguro ang mga lampasot na mga yawang parang mga sundalong kanin na nakaupo at nagsisilbi daw po sa ating bayan. Ay nako, Sir Rox, talagang surrender to the max at taas na po talaga ang bandera. Gat wala po tayong nakikitang kagimbal-gimbal na pagbabago. Ano po? Kagimbal-gimbal? Wala. Katulad po yan si Madam Tuliling. Chill na chill lang kuno. At tapang po talaga ng apog sa paghahamon. Sir Ponjing. Yan na. Ano pa po ba hinihintay po natin? Ano po? Di naman po siguro nagbibiro. Yan si Madam Sayad. Sa sobrang gigil po niyan dahil kontra burati po siya sa pagiging ombudsman mo, mga sir, alam niyo naman po siguro kung paano po lumaro ng baraha ang mga kampo ng demonyum sa impactum satanasyum. Ano po, bago pa po mahuli ang lahat at magsisi po kayo ni Muning to the max, kilos-kilos at aksyon na po ang dapat bago pa po
mabaligtad ang plato po ng inyong kapalaran. Desperate moves finds desperate answer, mga sir. Huwag niyo na pong hayaan kayo maunahan at maisahan ng mga kampo ng kadiliman. Sa dami po ng kwarta at nakaw na salapi ng pamilyang yan, siguradong pakakainin po kayo niya ng bubog. Money is the root of all evil, mga sir. Di po ako naniniwala. May Santo Cristo ka man po sa dibdib. Ay, parati kong binabanggit niya, Tia Delica, yung Santo Cristo sa dibdib. Pagka po bilyon na po ang usapan, anong amlak-amlak kayo dyan, ha? Yun na. In short, Sir Rox, wala pong hindi kayang tapatan ng pera, lalo na po sa panahon ngayon. Malamang po, lahat yan nawarningan na at meron ng padulas at nagkaayusan na, Sir Rox. Kaya nga po, pangising-isi lang sa paghahamon dahil planchado na po lahat ang dadaan ng tulay. Kaya esep-esep po tayo bago pa po may bumulagang kawindang-windang sa inyong harapan. At pag nagkatotoo po ang bulong ng puting-butingin ni Sir Rox, patay tayo dyan. Malamang bukas luluhod ang mga tala. Si Madam Puday, sayad na po ang reyna na nakaupo sa palasyo. O diba, Sir Rox? Yun nga, di po yan malabong. Yung sinasabi kong naglireklamo nun na nanalo sa Reyna Mercedes, si Respicio, yung nagsasabing madaling dayain yung makina tahimik na si Respicio. Mukhang Respicio, naayos na ba? O di ba, Sir Rox, di po yun malabong mangyari pag ito pong Team Bukbok naging sobrang kampante at patay-patay. Yari ang Kastilyong Buhangin. Wagi ang mga urang-butang. Sa bandang huli, si Paring Bonjing ang maiihaw sa litsunan. Gagawing sarsa ni Muning ang mga kanibal. Kaya mga dodong, ano pa po ba iniintay natin? Sugod, mga kapatid, at ipakulong na pong lahat ang dapat kasuhan para maniwala po kaming ikaw talaga ang hari ng tigasin ng Cavite. Sayang naman ang pagiging maangas po natin. Ano po? Kung gusto mo naman, General Torre, to the rescue, siguradong aksyon po agad. Wala pong papetik-petik, babanatan po agad lahat yan. Pansamantala, Sir Rox, ako muna po ay iiba ng landas, papuntang Pugong Biyero. Huwag kang mukhang wala na po tayong maaasahan sa Timbukbuk. Pinapanood mo ba talaga yan? Huwag ka nga. Tia Delica. Sa bagay, kung gusto mong mainis at matuwa sa pagmumukha niya si Pugong Biyero, kawawa. May background pa yun, Tia Deli. Pag si Pugong Biyero pumunta rin sa mga kawawang, hindi lang mababang laylayan, talagang sayad sa lupa yung mga pinupuntahan ni Pugong Biyero. Aakyatin niya yung bahay. Ito po ang kanilang buhay. May background yun. Ito lang pumunta sa kusina. Ito po ang kanilang kusina. Ang kinakain po nila ay mais. Hindi po sila nakakatikim ng kanin. At ito po mga bata, kawawa sila. Hindi ko kaya. Meron dito niyan, pwede. Putang, hindi ko kaya talaga. Hindi ko kaya. Yan naman mga ganyan. Pupuntahan mo yan. Drama yan drama. True to life story. Kaya alam mong subscriber ni Pugong Biyero, kadami. Milyon na yata ang nagago niya. Na siya ay talagang matulungin sa mga mahihirap na kababayan. Merong si Pugong Biyero meron siyang kambaser.
ng mga ganyang klaseng uring buhay. At tawag sa kanya, uy, meron dito sa ano, sa bundok dito, oh, ito, ganito, oh. Oh, ayan, pupuntahan ng gago yun. Pwede po ba kayong ano, akyat po ako, Panoorin niyo mga boss, yung Pugo Bero. Talagang, ewan ko. Shirley Jaser, shout out. Nung nasa tagatod sila ng kapangyarihan, Karox, minumura ang Diyos. Banta dito, banta doon ng pagpatay. Ngayon, nasa ICC yung ama nila. Nasa ICC yung ama nila. Madalas na nilang banggitin ang Diyos. Shirley, baka yung Diyos nila yung pinag-aano nila, hindi yung Diyos natin. Iba yung Diyos nila, iba yung Diyos natin. Sabi nga ni Sayad, nirerespeto ko kayo bilang naniniwala sa Diyos, kaya respetuhin nyo rin ako na hindi ako naniniwala sa Diyos. Respetuhan tayo. Shirley Jason ulit. Sana mali tayo ng iniisip, Karox, natapos na ang 2028 election. Sana nga. Sumagot si Dacido. Pakitang tao na lang yata ang eleksyon dito sa atin. Totoo. Maricel Chen, shout out. Tama po kayo, sir. Nasabi ko. Joselito Mabait, shout out, ha. Ben Torres, shout out. Mahirap ang katayuan ni PBBM. Masyadong maligalig ang mga Duterte supporters at marami pa silang utak kriminal. Nga. Ben Torres ulit. Marami pang magigising na Pinoy bago mag-eleksyon. Dalawa lang yun, Ben Torres. Magigising o magbebenta ng boto. Amado Galang, shout out, ha. Ideya ni Marcoleta ang Witness Protection Program, kaya pati si Romualdez gusto na rin pumasok sa WPP para makalusot sa pagnanakaw niya. Basta gagandahan lang ang boses niya. Atay. Kalat ni ulit, oh. Good evening, Kasani. Labatabahin mo mga ngalangalan ng mga ungas. Mga ungas na yan, Kasani. Ha? God bless your family. God bless kalat niya. Rodelia Alpilor, shout out, ha. Hello po, Sir Rox. Oo nga po, sa dami ng mga kaso ng pamilya ng mga yan, sobrang nakaumay na sila. Tama po, Sir Rox. Diyos na ang bahala sa kanila. Ingat po and God bless po sa atin lahat. God bless, Rodelia. Chupista Bunaaw. Good morning po, kuya. Samahan mo po sa buhay ng mga ka-warriors. Naku po, masama ang amoy ko sa pasol. Masama ang amoy ko sa paso ni Inday Lustay kay Ombudsman Rimulya. Alin man dalawa, ma-under the table siya o takutin siya. Duda ko lang naman po ito. Parehas tayo ng duda. Chupista, alam mo, ikaw lang, ha. Chupista ulit, oh. Ay nako, mahirap sa lain ng COMELEC ang kakandidato kasi dapat ang unahin sa lain ay si Garcia. Dapat si Garcia ang tanggalin na para sa mga tatakbo sa susunod na eleksyon, na para yung totoong may malasakit sa bayan ang maiboboto ng mga amazing. Oh, yun nga, eh. Lahat ng Garcia nito, eh. Chupista ulit, oh. Ay napanood ko po ang bumisita si PBBM sa Davao para sa mga biktima ng lindol. Naantig po naman ako sa ginawang ng Pangulong BBM. Talaga po namang hinimay ni BBM ang mga problema nila, tapos iniwan pa ng budget ang mga mayor na tig 15 million. At may 3 million na may 100 million, depende daw sa laki ng damage sa lugar nila. Ang malupit, ang Davao City ay may 15 million pa rin. Doon po ako naantig ang puso ko. Binabato na nga po siya ng bato. Ang ginanti po ni BBM ay tinapay.
Sabi ko nga po, kahit na ako ay pure kakamping, ay ramdam ko ang nakasakit ni BBM at galing po raw sa sarili niyang budget. Dito humanga po ako sa'yo, pero sana nga mga kurap ay mapanagot mo. Mapanagot po sila at sana di ka po kasama ng mga kurap gaya ng bintang ng iba. Iba. Sana nga. Chupista ulit, oh. Naku po, kuya. Wag ka naman pong magdilang anghel at makatakbo si Inday Lustay, kundi lalo tayong magiging kawawa na po tayo. Magiging kawawa na po tayo niyan. At kung pwede lang, magpunta sa Mars, ay doon na lang po kami. Kuya, good day po sa ating lahat. Good day, Chupista. Ha? Shout out, Adorasyon di Maranan. Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out. Ha? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Sabi ni 3JC po. Aba, Sir Rox, ano naman ang masama kung makita ang salin ni Sara o ng sino mang opisyal ng gobyerno? Walang dapat ikabahala o ikainis kung malinis ang salin mo. Totoo naman, di ba? Kaya lang kanina doon sa interview na naman dito kay Boying Rimulya, sabi, dapat maging sabi ni nung sa kila Ronald Llamas, tsaka kila yung kalimutan ko kanina lang dapat maging huwaran ka, ombudsman. Ikaw ang unang magpakita ng iyong salin. Sabi, kung may ganyan, o di sabi ni ng babae, o di ako nagre-request ako na ipakita mo yung salin mo. O sige, sabi, Historicon, oo, yun. Pa-interview na naman siya. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Si Blackjack ay may interview. 3J show po nito. At yan si Sara talaga, sino bang Diyos na tinutukoy niya? Kasi ang tunay na Diyos, hindi naman niya kilala. Ang buong angkan ni Duterte, hindi nakakilala sa tunay na Diyos. Kaya, di nila magogoyo ang mga tao sa pagbanggit sa pangalan ng Diyos. Pati Diyos, ginagamit nila sa mga kabulastugan nila. Totoo yun. 3J show ulit, Xerox, kung makabantay itong si Pulong sa mga kumindap daw sa tatay niya, akala mo naman siya the godfather ng mafia. Sa bagay, baka nga kaya lang another version, Chinese or Filipino, di ba? Tira Buracha. Hello, Boss Rox. Long time no see. Sana okay ka lang dyan. Okay lang ako, Tira Buracha. Ano ba yan? Romeo Calusa, shout out Gandang gabi ka, Rox. Itong pamilyang Duterte, puro mga duwag ang mga yan. Kung anong ingay nila, ganyang kaduwag yan. Pero mga tirador, titirahin ka ng patalikod. Mga masyadong nagmamalinis, pero mga kawatan naman. Yung totoo yun. Edmundo Cheng, shout out my friend. Long time no comment ka. Sana okay ka lang, friend. Romeo Calusaw. At itong si Roque, sige ngal-ngal, pahiya, walang nangyayari, people power nila. Ayaw naman umuwi ng animal para mag-lead. Roque, diyan ka na, matotodas animal ka. Marilo Castro, shout out Good day po tayo sa mga ka-warriors. Kawan po tayo ng Panginoon na hindi na sila makabalik sa pwesto para naman magkaroon na tayo ng pag-usad at pagbabago sa ating bansa. Sana nga. 3J show ulit Kaya hindi na-approve ang interim release ni Gongs kasi mga Duterte rin ang may kasalanan. Nagbanta pa ng hunghang na Pulong. Kala mo naman talagang kaya niya ang ICC, pero sige nga,
gusto ko rin naman makita kung paano mapapanood ni Pulong ang ICC. May mga Ferris wheel sa utak yung mga Duterte, sa totoo lang. 3J Shop ulit, oh. Mag-isang oras na tayo, mga boss, oh. Sir Rox, yan si Bantag. Huwag kang mag-alala, mahuhuli rin yan. Sadyang hindi mo nahuhuliin yan. Sa intel ng gobyerno, alangan namang hindi alam ni BBM kung nasaan si Bantag. Hindi lang siya ang priority, pero may schedule yan kung kailan siya dapat hulihin. Sabi ko nga, kung si Kips na nasa bunker nahuli, si Bantag pa, basta mag-antay ka lang, Sir Rox. Wala pag-asa yan. Ha? PJ Show ulit, oh. Yan si Barsaga, Sir Rox. Dapat din yan, matanggal sa pagiging congressman. Ako naniniwala akong alaga ni Sara yan. Pares tayo, para namang gulo. Nagkukunwaring may diferensya sa isip para di patulan ng mga tao. Tulad ni Sara, na ang mga psychologists at psychiatrists na nga ang nagsasabing may science si Sara, kaya ginugroom niya itong si Barsaga. Ano ba yun? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Oh. Ay, no. Dasal na lang ang pag-asa yata ng Pilipinas na ito. Wala, no? Interview rito, interview doon. Good night, mga boss.